Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. By the way, this is the Boring Tech Podcast kung saan na boring po ang topic natin dito. Wala pong comedy dito or anything na special na nakaka-excite na video. This is a very boring video. This is a podcast. Okay, sa mga bago dyan, ngayon lang naligaw dito, may inis kayo sa akin kasi ang boring ng video. May warning na po sa unahan ng video. Kapag ka nagreklamo pa rin kayo sa dulo, ang tawag na po sa inyo is... Okay? So may warning na po, okay? So ngayon, sa mga nag-aabang na dito sa Boring Tech Podcast, okay. Start tayo. This is more like a reminder kasi patapos na ang taon, going 2025 na tayo. And ngayong 2025, expect na malamang to I hope mali ako. And I really hope na mali ako. Pero malamang marami pa ring smartphone na i-release na Helio G99 ang chipset. And right now, magkakaroon na ng Android 15. Android 15. So iba dyan, ma-hype na naman. Helio G99 na yung smartphone nila. Pero magre-release ng si Infinix, si Tecno, si Itel, si Vivo, si Oppo, lahat ng mga brand magre-release ng Helio G99 na chipset pero Android 15. Ito naman si mga ututo na hype. Helio G99 lang din naman ang smartphone nila, or sabi natin actually meron pa mga katumbas ng Helio G99 like Unisoc, mga Unisoc T612, T6A, T606, mga gano'n. Yan. Hindi po sila nagkakalayo ng mga ng mga performance yung mga yan. Nandun sila sa chipset na yon, pero dahil magre-release ang favorite brand nila ng Android 15, pero Helio G99 pa rin ang chipset, may excite pa rin yung mga yan. Nandito po ako para ipaalala sa inyo na hindi po worth it. Okay, natawagin yung upgrade from Helio G99 to another Helio G99 na smartphone na iba lang ang design, mas maganda daw ang design, mas maganda ang kulay. Alam mo yung pag ina-unbox namin, siyempre nagagandahan kami, first time bubuksan Yes, magre-review pa rin naman ako ng mga Helio G99 na smartphones. It's just that may Helio G99 na smartphone na kayo. Okay? Hindi naman sira ang mga smartphone nyo. Again, ulitin ko, hindi naman sira ang mga smartphones nyo. At budget user lang din kayo. Kasi alam natin, kapag budget users, yun talaga ang takbuhan ngayon ng mga consumers natin. Helio G99. Okay? So, totoo lang, may tampo nga ako Truth be told, may tampo talaga ako sa mga brand ngayon. Of course, wala namang halaga yung tampo ko. Pero, I'm just stating the fact na I was expecting na Helio G99, okay, optimize siya. Yes, pinupuri ko siya ngayon taon, di ba? Helio G99, very optimized this 2024. Pero, at the start of 2024, I was expecting na unti-unti nang i-move aside yung Helio G99 and magta-take over na si Dimensity 6080. If hindi nyo po alam, si Dimensity 6080 po is the 5G version ng Helio G99. Same clock speed, 2.2 GHz lang din. Basta pareho ng GPU, pareho ng clock speed. May nadagdag lang ng konting support, may nadagdag na konting ek-ek dito, ek-ek doon. Pero basically, it's Helio G99 with 5G support, si Dimensity 6080. And it's okay. Actually, okay na okay siya kung yun ang naghari this year. Pero hindi Ang naghari po this year is Helio G99 pa rin. Pero, the good thing, okay, hindi natin naalisin yun. Hindi po ako hater ng Helio G99 Ulitin ko, may marami sa inyo dyan ang kitid ng utak. Kinukuha lang yung sinasabi ko out of context. Hindi po ako hater ng Helio G99. I'm a big fan of Helio G99. Na-review ko yan. Kung napapanood nyo yung mga smartphone na Helio G99 na review ko, pinupuri ko po ang pagiging optimized ng Helio G99 this 2024. And it's true. Warzone, Call of Duty Warzone, kaya niyang ilaro. Okay? Sa tamang software, tamang optimization ng Android ng, ano ba yung na-test ko? Yung Infinix na mayroong Helio G99, Hot 50 ba yun? Something like that. Basta yung 4G version. Siyempre, Helio G99 4G version. Kaya. Okay? Hindi nga lang mataas ang settings, low graphics lang, 25 to 30 FPS lang, but still very playable po para sa isang Call of Duty Warzone. That's Helio G99. Okay? And don't get me wrong, natutuwa ako na gano'n ang mga Helio G99 na ngayon. Na-optimize na sila. Pero again, 2024 na, I expected na Dimensity 6080 na. Kasi Helio G99 lang din naman yon, same clock speed na mayroong 5G and nasa dawn of 5G na tayo. And expect ko, puro 5G na yung mga halos darating na smartphone. Unti-unti na ma-obsolete ng 4G smartphone. Pero wala, puro, actually, ang nag-ibabaw pa rin is mga Helio G99 at saka mga Unisoc na mga 4G versions. And it's okay, don't get me wrong, marami pa rin, malakas pa rin naman po ang signal ng 4G. I was expecting lang na may transition na papuntang Dimensity 6080. So this video is more like, hindi to informative, okay? Given yun, aminin ko hindi to informative. This is more like a reminder to you guys, yung mga talagang naniniwala sa akin kapag sinabi ko na ganito, ganyan, na kung Helio G99 na po ang mga chipset ng smartphones nyo, hindi naman sira. Okay, wala naman kayong problema. Ngayon, magre-release ang favorite nyong brand, si Itel man yan, Infinix, Vivo, Oppo,
etc. etc. Kung sino man yung mga brand yung mga favorite nyo. Nag-release na naman ng smartphone, mas magandang design, pero Android 15. Yun nga lang, Helio G99 pa rin. Please, wag po nating i-hype. Wag na nating i-hype. Kung may Helio G99 ka, wag na. Alam nyo ba na from Android 13 hanggang Android 14 to Android 15, sobrang incremental lang yung nadagdag na features. Wala na pong nakaka-excite ngayon. May mga video releases na from ibang mga Android police yata yun, something like that. Meron din siyang video about sa ganito na hindi na exciting ang mga Android versions ngayon kasi halos wala na pong nadadagdag na features. Ino-optimize nila, yes, ino-optimize, but still, hindi naman kasi final yung optimization na yun kasi masusunod pa rin, like kunwari, si Infinix. Siyempre, masusunod pa rin, kukunin niya yung Android 15 na base lang na Android and siya pa rin naman na mag-optimize, no, dadagdagan niya ng mga features niya. So basically, hindi na rin naman siya nasusunod as ina-expect natin na super optimized pagdating sa Android 15. Kasi galing sa Android 13 to 14 to 15, no, it's not really happening na, okay? So, ang gusto ko lang sabihin is, kung nasa Unisoc T600 kayo na smartphone, yun ang chipset ng smartphone nyo, Unisoc T600 series, T603 man yan, T601, T608, T612, something like that, or Helio G99, wala po kayong reason para mag-upgrade unless sira na ang smartphone nyo. And of course, sasabihin nyo ng iba, naman ba ko alam mo, pero naman nila, yun lang afford nila. Yes, naiintindihan ko naman yun. Pero kung, again, wala namang issue ang smartphone nyo, itabi nyo lang yung pera nyo at mag-ipon kayo para sa totoong upgrade. Kung Helio G99, galing na kayo sa Helio G99, wag naman mag-stay pa rin kayo sa Helio G99 porket nag-Android 15 lang. Akit kayo ng konti, like Dimensity 8000, 7000, pwede na kahit paano, pero konti lang yung upgrade doon From G99 to 6,000, 5G lang nadagdag. Dimensity 7,000 pataas. Medyo slightly improved, pero hindi naman ganoon kaganda mga GPU sa 7,000. So, akit kayo ng konti sa Dimensity 8,000 para makakuha kayo ng mas maganda-ganda pang. Matatawag talaga na totoong upgrade. And kung Qualcomm naman, lilipat kayo ng Qualcomm, go sa Qualcomm Snapdragon 7 Gen series. Okay? 6 Gen, wala. Pangit pong optimization ng 6th Gen at prone sa mga overheating at actually naghihingalo din sa mga performance. Alam nyo naman siguro na alam ko sinasabi ko, reviewer po ako. So, yeah, natest ko na yung mga yan. So, hindi ko i-recommend sa inyo ang Dimensity 6,000. Pero kung yun talaga ang budget nyo lang, okay, pero hindi ko i-recommend. Sa Qualcomm Snapdragon, 6th Gen and 4th Gen, iwasan nyo po yun. Talagang weak po yung mga yon. Nilagyan lang ng 5G connectivity. Pero again, kung yun lang talagang budget nyo, okay, given. Pero kung hindi naman po sira ang smartphone nyo, naiinis lang kayo sa smartphone nyo for no reason, huwag nyo pong bibilhin yung mga yun agad-agad. Kung matitiis nyo pa, mapagtsatsagaan nyo pa ang smartphone nyo na merong 4th Gen series ng Qualcomm or 6th Gen series ng Qualcomm or ng Helio G99 ng MediaTek, kung mapagtsatsagaan nyo pa, mag-ipon na lang kayo. Yung pera na ipambibili nyo ng another Helio G99 ulit, ipunin nyo na lang. Okay? Or try nyo, siguro, kung gusto nyo, kung may alam kayo, may kakilala kayo na marunong naman tumingin, try nyo sa mga second-hand flagship smartphones. Okay? May mga recommended tayo dyan na nagtitinda ng murang flagship na second-hand. Si Boss Boy Tibilio. Iwan ko yung link sa video description kung interesado kayo. Very trusted na po yan. Pero yun nga, uulitin ko lang, hindi po ako hater ng Helio G99. Pinupuri ko po ang Helio G99 sa mga videos ko, sa mga reviews ko na may Helio G99 chipset. Pinupuri ko yan kasi 2024 is the peak, I believe, peak Helio G99 performance. At papaalala ko lang sa inyo, gumawa din ako ng video na wala po talagang Helio G99 Ultra ha. May video po ako niyan. Napatunayan natin, wala pong overclocking ang chipset na yon. Okay? Pinakita ko sa inyo, hindi po nag-overclock. Walang pagtaas ng GPU, walang pagtaas ng clock speed ng CPU. Okay? Marketing lang yung ultra na yan. Okay? Kung di nyo pa napapanood yun, iwan ko sa video description or search nyo na lang, explore nyo dito sa channel. Meron tayong video yan na in-expose natin na wala talagang ultra yung mga ganyang Helio G99 Ultra. Meron pa Helio G99 Ultra, Helio G99 Ultimate. May Ultimate, yes. Yeah. Wala po yan. So, ngayong 2025, baka makaisip na naman ng mga brand ng bagong marketing words, bagong pakulo. Pagagandahin na naman nila ang tunog ng Helio G99. Pag nangyari po yun, baka hindi ko na kasi gawa ng video yun, pero pag nangyari po yun, please, or baka may kakilala kayo na ganoon din, ma-excite din kapag narinig na, may bagong Helio G99 pero mas maganda ang design ng phone.
Pero okay naman mga smartphones nila. Itong kinakaiwan ko, possible kasi sabihin nyo, pakialamero ako. Pwede naman kasi, huwag nyo na ako sundin kung ayaw nyo na sinasabi ko. Pwede rin naman hindi kayo manood kung ayaw nyo sinasabi ko. It's just that, ayoko lang kasi na nadadala kayo sa marketing ng mga yan, ng mga pang-hype pa. Yes, i-review ko pa rin po ang mga smartphone na may Helio G99 kasi obligasyon ko pa rin po yun para sa mga talagang hindi mapigilan, bibili, at least may inform natin sila na quality ba o hindi yung smartphone. Okay? Yun pa rin ang purpose ng aking channel, para inform kayo, para hanggat maaari may iwas ko kayo sa mga pang-hype ng ibang mga channel. Okay? So, ang gusto ko lang naman, again, expect nyo na Helio G99 pa rin malamang ang babahang smartphone sa budget category ng 2025. And I hope na mali ako. Please, gawin nyo na lang mali ako na hindi talaga Helio G99 na mag-ahari ngayon 2025 sa budget category. I want to be wrong. Okay lang sa akin. Pero as it seems right now, yung nakikita ko na trend is parang Helio G99 na ngayon 2024. Helio G99 pa rin yata sa 2025. Itong Helio... Ay! Nga pala, nakakalimutan ko. Meron pang Helio G100. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood kung ano yung sinabi ko tungkol sa Helio G100. Helio G100 po is Helio G99. Kaya tinawag siyang 100, nagdagdagan ng 1 point kaya naging 100, is nagkaroon siya ng support for 200 megapixel camera. 200 megapixel camera supported pero hanggang 2K resolution pa rin at 30 fps yung kaya niyang i-record. Same din ng Helio G99 2 to 3 years ago. So, it's not an upgrade. Parang nadagdagan lang ng feature na hindi naman useful. Ano naman ngayon kung ka-supported niya ng 200 megapixel? Kung yung kaya niya pa rin na i-process na images is ganun pa rin kagaya ng dati. Okay? So, it's just another marketing ploy para mauto kayo. Helio G100 is an upgrade. No, it's not really an upgrade. Kasi, yung binibenta rin naman na ngayon ng mga smartphones is mga Helio G99 na walang 200 megapixel. Yung hawak mong Helio G99, kung meron kang Helio G99 ngayon na smartphone, ano ang camera niyan? Di ba? Malamang 50 megapixel, 48 megapixel, 60 megapixel, o sige, 100 megapixel. Pero meron ba sa inyo na nakatanggap ng 200 megapixel? And kung meron nga kayong 200 megapixel dyan, ang tanong, naging special ba yung kuha niya? Naging mas maganda ba? Naging mas improve ba? Kasi kung ganun kalaki ang ipoprocess niyang megapixel, di lalong nahirapan itong si Helio G99 na 2.2 GHz lang ang clock speed. Na dual core lang yung kanyang GPU. Diba? Di lalong mas nahirapan siya kung totoong ilalagay nila yung 200 megapixel na yan. Nahirapan lalo sa pag-process yan si Helio G99 na may 2.2 GHz lang na clock speed. Okay? So, yun lang gusto kong sabihin, ha? And Helio G99, Helio G100, wag po kayong malilito. Pareho po yan, iisang chipset po yan. 100, naging 100 kasi nagkaroon daw ng 200 megapixel support, which hindi naman nag-i-exist sa mga smartphone kayo yung 200 megapixel na merong Helio G99 chipset. Okay, ang mga 200 megapixel ngayon is nasa mga flagship yata na smartphone o mas mataas na chipset at least. Doon nilalagay yung camera sensor na yon, yung may 200 megapixel, but not, at least wala sa Helio G99. And if ever man, like I said, magkaroon man ng 200 megapixel na camera sa isang Helio G99 na smartphone, hindi po yon napapakinabangan kasi 2K at 30 fps pa rin ang kaya niyang i-record. Hindi nag-improve. And same pa rin ang processing, hindi rin nag-improve. Konting improvement siguro sa software, but not really sa processing part ng chipset. Okay? Ulitin ko, hindi po ako hater ng Helio G99. I'm a big fan of Helio G99. Huwag niyo pong tatanggalin ang mga sinabi ko, ihiwalay yung mga sinasabi ko out of context. Huwag yung dukot lang kayo yung gusto niyo lang ipagmalaki sa ibang group para ma-justify yung pagiging fanboy niyo ng Helio G99, ha? I have no hate sa Helio G99. It's just that gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi na po dapat tayo na-excite sa Helio G99 na yan. Akyat na po kayo. Kung Helio G99 user kayo, akyat na po kayo. Ngayon, kung galing kayo sa Helio G80, G35, okay, actually good na upgrade ang Helio G99. Pero kung nasa Unisoc T600 series kayo or Helio G99 din naman, then na-excite kayo kasi mayroong Helio G100, ako na magsasabi sa inyo, wag. Okay, yung pera na willing yung gastusin, may smartphone naman kayo ngayon, pero napapangitan na kayo, pero yung may pera na kayong willing na gastusin, itabi nyo na lang, dagdagan nyo pa ng konti, then akyat kayo sa mas mataas na mga chipset na go Qualcomm or go
Dimensity 8000 to 9000 series. Ay, alam ko mahal yung mga yon, pero at least worth it na upgrade. Okay? Worth it na upgrade yung mga yon. Isa pa, regarding naman sa aking pag-review, detalyadong review, wag na po kayong mag-expect na kapag nag-game test ako is may special pa, something special. Parang isa rin yun sa mga trabaho ko, although obligado akong gawin yun. Isa rin yun sa magiging trabaho ko na paulit-ulit na lang na yun lang din naman, pare-pareho lang din naman namang ang result na ipapakita ng Hilo G99. At this point, sa sobrang dami ng Hilo G99 na na-review ko is parang napaka-redundant na mag-game test ako. Gagawin ko pa rin yun, don't worry. Gagawin ko pa rin yung mag-game test. Para na lang yun sa mga hindi pa nakakaranas magkaroon ng Hilo G99. And interesado sila sa 2025 smartphone na yun. And sana ngayon 2025, understood na. Itigil nyo na yung pagtanong na, kaya ba ng Hilo G99 ng Genshin Impact? Yes! Na-test na natin ng maraming beses, dosena na. Kaya ba ang Warzone? Yes! Naipakita ko na rin. Kaya naman. Lowest settings lang. Ang pinaka-meaningful lang na test sa mga reviews sa ngayon 2025 about Hilo G99 is kung optimized ba yung software na nilagay. Kung optimized ba. Okay? Yun yung word. Optimized ba? Software na inilagay. Kasi syempre, ay kakasira pa rin ng magandang reputasyon na ng Hilo G99 ngayon 2024. Ay kakasira niya sa 2025 is kung lalagyan siya ng mga brand ng palpak at nakakagapang na software optimization. Yung gagapang na si 2.2 GHz. And maybe sa design. Yeah, maybe siguro konting hopefully mas maganda na design ngayon. Yeah, I believe gagayahin na daw yata ni iPhone si Google Pixel. And possible na yung ibang brand din is gayahin na rin yung design ng Pixel. We'll see. Mga rumors lang naman yun. Wala pong basis talaga na matibay. So yun lang. Gusto ko lang aksayin yung oras nyo. Again, like I said, this is a boring tech podcast. And kung kahit pa paano is naintindihan nyo or naunawaan nyo yung pinupunto ko, thank you so much. Thank you sa panonood. And thank you po sa 2024 buong taon na pagsama sa akin dito sa channel. And sana ma-improve ko pa yung mga videos ko sa darating na mga buwan. I want to. It's just that syempre may mga bagay tayo na kailangan unahin personally, but I really wanted to upgrade my settings lahat. Pero slowly, one step at a time siguro. Gusto ko talaga na makapag-deliver sa inyo ng mas maganda pang mga videos, pero it's just that medyo nalilimitahan lang ako ng kakayahan ko bilang mortal. Anyway, gusto ko lang talaga mag-thank you. Thank you so much for everything in 2024, and nasamahan ko pa rin kayo sa 2025, and I hope willing din kayo samahan ako sa 2025. And kung meron kayong mga suggestions na ikaka-improve ng channel, please, no toxicity ha. Ano lang tayo yung tsaka huwag nyo nang pansinin yung taba ko. Tumataba na ako, tumatanda na rin naman ako, okay lang yun. And I'm trying my best naman to maintain my cardio, pero yung pagtaba ko kasi mahirap na, kasi yung kilos ko rito limited, and most of my work here, mga ginagawa ko is nakaupo. Dahil nandito lang sa bahay, prone din ako sa kain. So, yeah, I know. Concerned kayo. I understand that. Pero, more on nagpo-focus na lang ako sa cardio ko. At least kahit paano is hindi naman ako masyadong hirap na hirap ng huminga or something. Although minsan nararamdaman ko talaga yon. Siyempre sumasabay na yung pagtanda, tapos pag overweight. I don't know, I can't promise, ayoko mag-promise na magpapapahit ako. Hindi ko kayang panindigan pa siguro yun. I don't know, at some point maybe I will do that. Salamat po sa mga concern na laging pinapansin na tumataba na ako. Thank you so much. I know you mean well, and I appreciate na maganda yung pagkakasabi nyo. Except do sa mga iba na parang walang magulang at walang pinag-aralan kung makapagsabi ng makapag-body shame ba. Pero yung mga edukado ang way, respectful ang way na pagsabi na nag-aalala sila sa akin, thank you so much po sa inyo. I appreciate that. Nababasa ko po yung mga comments nyo. Hindi ko man kayo lahat na re-replyan, pero I appreciate it. And yung mga comments yung ganun, actually ang reason bakit na gagawa ko pa makapag-deliver ng mga videos na kahit pa I'm sure hindi ganoon ka-helpful, pero kahit paano I mean it to be helpful and very informative sana sa tamang taong nakikinig, sa tamang taong nangangailangan ng information na yon. Yun ang gusto ko. Okay? And ginagawa ko, tinutuloy ko to kasi may mga ilan sa inyo na yun. Actually hindi ilan, marami pala kayo. Nagsasabi sa inyo na yung constructive ba? Hindi shaming, hindi disrespectful na way, yung proper way ng pakikipag-usap at pagpuna. Kung may mali ako, yes, alam ko.
I never claim to be perfect. Alam ko ang dami kong mali. Actually, sobrang dami. Ako nga yata ang pinakamaraming mali sa lahat ng mga tech reviewer. Kasi ako yung mahilig magsabi dati ng mga basura-basura. Okay, marami na offend and hindi ko naman babawiin yun. Sabi ko talaga, totoong basura yung mga yan. Pero siguro babawasan ko na lang for the sake lang ng pagiging civil. Okay? Para magkaroon lang tayo ng both balance. Okay? I adjust para sa inyo and alam ko naman na you mean well. Okay, so hanggang doon lang. Again, thank you so much. I can't really thank you enough. Pero sasabihin ko sa inyo, boss, ikaw boss, thank you. And kita-kita tayo ngayong 2025. So yun lang. This is Scottman. Happy holidays kung nag-celebrate kayo ng holidays. If not naman, kung hindi po kayo nag-celebrate ng holidays ngayong December is, sana ano lang, happy life and happy new year. Kung just in case na hindi nyo na ulit ako mapanood ngayong taon, next year nyo na ulit ako mapapanood. Baka huling dalaw nyo na to sa channel ngayong 2024. 2025 kasi babalik kayo, di ba? Babalik ka, di ba? Ayun. I'll talk to you again soon. I hope di kayo na boring and sana bumalik pa rin kayo ulit. Okay? I'm out.